Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Mabilis na binabagtas ni Gu Sangwon at Kapitan O ang matarik na gilid ng mataas na bundok, baka sa boses ni Kapitan O ang matinding pagsisisi habang pilit na nakikisabay sa bilis ng kanyang commander. At buong pait itong humingi ng tawad dahil inaako niya ang buong kapabayaan sa nangyaring insidente. Agad naman itong sinagot ni Gu Sangwon ng may seryosong ekspresyon sa mukha upang alisin ang bigat na nararamdaman ng kapitan. Kalmado ngunit mahigpit na ipinaalala ng commander na hindi nito dapat sisihin ang sarili dahil sadyang walang kahit sino man ang may kakayahang pigilan ang mga nakakakilabot na galaw ng mismong Supreme Elder na si Elder Heachian. Patuloy sa mabilis na pagtalon paitaas sina Kapitan O at Gu Sangwon nang hindi mapigilan ng kapitan na mag-alala para sa mga dinukot na bihag, bakas ang matinding kaba sa kanyang boses nang yusesin niya ang commander kung tuluyan na bang pinatay ng kalaban ang mga kadit dahil sadyang napakahirap humanap ng mga bihirang individual na nasa intermediate rank. Seryoso namang sumagot si Gu Sangwon na hindi siya nakakasiguro sa magiging kapalaran ng ating bida pati na rin ng magkapatid na sina Song Juabak at Song Woo-hyun. Idinagdag pa ng commander na posibleng umabot na sa advanced rank ang magkapatid kaya labis din ang kanyang pag-aalala kung ano na ang sinapit ng mga ito sa kamay ng halimaw. Sa gitna ng kanilang pagmamadali ay naging matalim ang mga mata ni Gu Sangwon habang nakatingin sa unahan. Sa kanyang isipan ay batid na niyang madalas magpunta si Elder Heachian sa lugar na iyon ngunit hindi niya kailanman inasahan na makikialam ang baliw na elder at direktang mambubulabog ng mga inosenteng kadit. Walang sinayang na oras sina Kapitan O at Gu Sangwon sa patuloy nilang pagbagtas sa matarik na daan hanggang sa tuluyan nilang maaninag ang isang madilim na kuweba sa unahan. Mabilis at seryosong ipinaalam ng kapitan na malapit na sila sa mismong lungga ni Elder Heachian kaya lalong tumindi ang kaba na namumuo sa kanyang dibdib. Kasunod nito ay agad na nagbigay ng mahigpit na babala si Gu Sangwon bago pa man sila sumugod sa loob. Mariin itong pinaalalahanan si Kapitan O na maging labis na maingat sa mga bibitawan nitong salita sa oras na makaharap na nila ang kalaban, dahil kahit sa mismong hanay ng Four Supremes ay ang naturang Supreme Elder ang pinakabaliw at pinakamahirap pakisamahan sa lahat. Pagdating sa mismong bunganga ng madilim na kuweba ay mabilis na lumuhod si Gu Sangwon upang magbigay galang. Buong lakas itong sumigaw ng pamilyar na kataga ng kanilang kulto na nagsasabing ang lahat ay dapat magpasakop sa Blood Demon at nawa ay pamunuan ng dugo ang buong mundo. Kasunod nito ay formal na ipinakilala ni Gu Sangwon ang kanyang sarili sa Supreme Elder bilang commander na inatasan upang mamahala sa mga kadit ng Six Blood Valley. Agad din niyang binalingan at inutusan si Kapitan O na mabilis na magbigay ng paggalang na agad namang sinunod ng kapitan ng walang anumang pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng kanilang magalang na pagpapakilala ay tanging isang nakakabinging katahimikan lamang ang sumalubong sa kanila mula sa loob ng madilim na kuweba, at dahil sa katahimikang iyon ay lalo lamang bumigat ang tensyon na bumabalot sa dalawang opisyal. Dahil sa patuloy na katahimikan mula sa loob ng kuweba ay hindi naiwasan ni Kapitan O na makaramdam ng matinding kaba kaya marahan itong lumapit sa kanyang commander. Pabulong nitong inusisa si Gu Sangwon kung hindi ba dapat na silang pumasok upang direktang silipin ang sitwasyon sa loob, agad naman. Siyang pinigilan ni Gu Sangwon gamit ang isang seryoso at mabilis na utos na maghintay lamang sila sa kanilang pwesto. Patuloy na bumibigat ang tensyon sa dibdib ng commander dahil batid niyang walang anumang magandang ay dudulot kapag nagkamali sila ng hakbang at tuluyang nasira ang pasensya ni Elder Heachian. Sa kalagitnaan ng kanilang paghihintay ay isang biglaang pagsabog ng hangin ang bumasag sa katahimikan ng may isang napakabilis na bagay na biglang bumulusok palabas ng kuweba patungo kay Gu Sangwon. Agad na itinaas ng commander ang kanyang sandata upang salagin ang paparating na panganib, at sa mismong pagtama nito ay isang napakalakas na puwersa ang yumanig sa kanyang posisyon. Napaungol na lamang si Gu Sangwon dahil sa bigat ng impact na muntik nang magpabagsak sa kanya. Agad siyang pinagpawisan ng buong gulat niyang matanto kung ano ang bagay na sumalpok sa kanyang armas, dahil ang nagdala ng nakakakilabot na puwersang iyon ay isa lamang palang maliit na buto na walang kahirap-hirap na ipinukol mula sa loob ng madilim na kuweba. Mula sa loob ng madilim na kuweba ay umalangaw-ngaw ang malalim na boses ni Elder Heachian kasabay ng tunog ng pagmuya nito ng isang prutas. Sinundan ito ng isang nakakakilabot na tawa bago nito direktang pinuri ang kakayahan ni Gu Sangwon, at pabirong inamin na sadyang mahusay nga ito para sa posisyon ng isang commander. Agad namang iniyuko ni Gu Sangwon ang kanyang ulo at buong pagpapakumbabang sumagot na hindi siya karapat-dapat sa papuling iyon.
seryoso niyang idiniin na sa harap ng isang nilalang na tulad ng Supreme Elder ay isa lamang siyang hamak na insekto. Sa halip na palubagan ng loob ng opisyal ay tanging isang malamig na senggal lamang ang isinagot ni Elder Heachian mula sa loob, buong kay-abangan nitong sinang-ayunan ang tinuran ng commander at idineklarang ganoon talaga ang malinaw na katotohanan. Mula sa loob ng kuweba ay kalmadong nakaupo si Elder Heachian bago nito seryosong tinanong ang mga opisyal sa labas kung ang tunay na dahilan ba ng kanilang pagdating ay dahil sa mga batang bihag. Sa mismong harapan niya ay tahimik na nakatayo ang ating bida malapit sa walang malay na sina Song Juabak at Song Woo-hyun. Magalang na sumagot si Gu Sangwon mula sa bunganga ng kuweba upang kumpirmahin ang katanungang iyon. Mabilis niyang ipinaliwanag na ang mga keteng tinutukoy nito ay nakatakda nilang palakihin at sanayin upang maging mga opisyal na mandirigma ng kanilang kulto. Sa halip na direktang ibigay ang mga bihag ay isang mapanuksong tanong ang ibinato ni Elder Heachian, malamig nitong inusisa kung natatakot ba ang commander na baka saktan niya ang mga batang iyon, dahil sa tindi ng pressure ay agad na pinagpawisan si Gu Sangwon at mabilis na sumigaw upang tanggihan ang paratang ng Supreme Elder. Muling pumailan lang ang mapanuksong tawa ni Elder Heachian habang nakatingin kina Song Juabak at Song Woo-hyun na mahimbing na nakabulagta at naglalawi pa sa malamig na lapag, kalmado nitong inamin na ang dalawa ay nagtataglay ng sapat na kakayahan para makapukaw ng kanyang atensyon. Seryosong ipinahayag ng Supreme Elder ang kanyang biglaang desisyon na turuan ng ilang pamamaraan ng magkapatid habang nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. At agad nitong inutusan ang mga opisyal sa labas na huwag nang mag-alala sa kalagayan ng mga bihag. Dahil sa hindi inaasahang pahayag na iyon ay matinding gulat ang rumahistro sa mukha ni Gu Sangwon habang mahigpit na nakahawak sa kanyang sandata, halos hindi makapaniwala ang commander at mabilis siyang pinagpawisan ng mapagtanto niyang ang mismong baliw na Supreme Elder ay nagbabalak na magturo ng personal sa mga hamak na kadit. Napahigpit ang hawak ni Gu Sangwon sa kanyang sandata dahil lubos niyang batid na hindi kailanman tumanggap ng kahit sinong disipulo ang baliw na Supreme Elder, sa kabila ng matinding pagtataka ay pinilit niyang panatilihin ang kanyang paggalang, at formal niyang ipinaabot ang kanyang pagbati para sa umano ay bagong desisyon ni Elder Heachian na kumuha ng mga mag-aaral. Ngunit bago pa man siya matapos ay mabilis na binalaan ni Elder Heachian ang commander na huwag itong magkamali ng akala. Bahagyang pinagpawisan si Gu Sangwon at naguguluhang inusisa ang nais ipahiwatig ng Supreme Elder. Mula sa loob ay tamad na kinamot ni Elder Heachian ang kanyang tainga bago inis na nilinaw na ginagamit niya lamang ang mga bihag upang maibsan ang kanyang labis na kalungkutan sa lugar na iyon, at tahasan nitong itinanggi ang nakakatawang ideya na tatanggap siya ng kahit sinong opisyal na disipulo. Mabilis na iniyuko ni Gu Sangwon ang kanyang ulo at buong pagpapakumbabang humingi ng tawad kay Elder Heachian dahil sa kanyang maling akala. Sa tabi ng commander ay bakas naman ang matinding kalituhan sa isipan ni Kapitan O. Tahimik nitong tinanong ang kanyang sarili kung ano ang tunay na ibig sabihin ng halimaw at kung bakit hindi nito formal na tatanggapin ang mga bihag bilang mga disipulo. Ngunit mabilis na napalitan ng matinding inggit at galit ang kanyang kalituhan nang mapagtanto niyang ang simpleng pagkatuto mula sa isang makapangyarihang master ay isa ng napakalaking karanasan na kayang magpabago ng buhay ng sinuman, lalo na at ang magtuturo sa kanila ay nagmula mismo sa kinatatakutang hanay ng Four Supremes. Kumunot ang noo ni Kapitan O habang sumisigaw sa kanyang isipan na hindi niya kailanman hahayaang makuha ng ating bida ang ganoong klaseng pambihirang pagkakataon. Dahil sa tindi ng kanyang determinasyong pigilan ang pag-angat ng ating bida ay bigla na lamang siyang lakas loob na sumigaw upang kunin ang atensyon ng Supreme Elder dahil mayroon umano siyang isang mahalagang bagay na nais ipaalam. Walang pag-aalinlangang isinumbong ni Kapitan O kay Elder Heachian na ang isa sa mga kinuha nitong kadit na walang iba kundi ang ating bida ay mayroon palang sirang energy core. Dahil sa mapangahas na pagsasalitang iyon ay matinding gulat ang naramdaman ni Gu Sangwon at mabilis nitong sinita ang kapitan kung ano ang binabalak nito. Hindi nagpaawat si Kapitan O at determinadong idinugtong na hindi karapat-dapat ang ating bida na makatanggap ng anumang turo mula sa kinatatakutang Supreme Elder. Ngunit bago pa man niya tuluyang matapos ang kanyang pangungusap ay isang napakalakas na impact ang biglang sumalpok sa kanyang katawan. Ang nakakakilabot na puwersang iyon ay nagmula sa isang simpleng prutas na walang kahirap-hirap na ipinukol mula sa loob ng kuweba dahilan para marahas na tumilapon paatras si Kapitan O na walang nagawa kundi mapaungol sa sakit. Umalangaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Kapitan O dahil sa matinding sakit matapos itong marahas na bumagsak sa lupa,
Mula sa loob ng kuweba ay mababakas ang inis sa mukha ni Elder Heaxian habang seryoso nitong tinatanong kung bakit nakikialam ang kapitan sa kanyang personal na desisyon na turuan ang ating bida. Lalong bumigat ang hangin sa paligid ng maging matalim ang mga mata ng Supreme Elder at malamig na nagbabala na ayaw na niyang makarinig ng kahit anong salita mula sa kanila. Sa isang nakakakilabot na tono ay mahigpit nitong inutusan ang dalawang opisyal na umalis na agad sa kanyang paningin. Dahil sa tindi ng pressure na iyon ay agad namang pinagpawisan si Gu Sangwon kaya mabilis niyang iniyuko ang kanyang ulo, buong kaba siyang sumagot na naiintindihan niya ang utos bago magalang na nagpaalam upang tuluyan na nilang lisanin ang lugar na iyon bago pa tuluyang maubos ang pasensya ng halimaw. Mabilis na tumalon pababa ng matarik na bangin si Gu Sangwon upang tuluyan ang lisanin ng bunganga ng kuweba. Sa kanyang pagbagsak ay tahimik na tumatakbo sa kanyang isipan na wala na talaga silang magagawa sa kasalukuyang sitwasyon. Nakaramdam ang commander ng matinding panghihinayang dahil tuluyan na nilang naiwala ang magkapatid na mayroon pa namang napakalaking potensyal para sa kanilang kulto. Bukod pa rito ay may isang malaking estratehiya ang tuluyang nasira sa araw na iyon. Seryosong inisip ni Gu Sangwon na magagamit sana nila ng maayos ang ating bida dahil nagmula ito sa kilalang Jiangsu clan. Ang orihinal na balak sana niya ay ipadala ang ating bida bilang isang lihim na especially iya sa loob ng Murem Alliance, at sa pagkakataong ito ay lubos niyang batid na tuluyan ng naglaho ang pambihirang oportunidad na iyon. Tuluyan ng nanimbalik ang katahimikan sa loob ng kuweba matapos umalis ang dalawang opisyal. Ngunit inis pa ring nagreklamo si Elder Heaxian tungkol sa labis na ingay ng mga ito. Sa mga sandaling iyon ay tahimik lamang na nakamasid ang ating bida sa kanyang paligid. Bahagya siyang pinagpawisan ng biglang magdugtong ang mga piraso ng nakaraan sa kanyang isipan. Doon na niya tuluyang napagtanto na ang taong nagturo sa magkapatid na kalaunan ay naging tanyag bilang Black-White Twin Demon sa kanyang nakaraang buhay ay mismong ang Supreme Elder na kaharap niya ngayon. Sa kabila ng malaking revelasyong iyon ay tamad at kalmado lamang na kinakamot ni Elder Heaxian ang sariling tiyan, dahil sa tagpong ito ay isang panibago at mas malalim na katanungan ang unti-unting namuo sa isipan ng ating bida kung bakit pati siya ay isinama ng halimaw sa lugar na iyon gayong wala naman siyang kinalaman sa magkapatid. Bahagyang pinagpawisan ang ating bida habang tahimik at kinakabahang naghihintay sa susunod na hakbang ni Elder Heaxian. Basag ang katahimikan nang biglang gumalaw ang Supreme Elder at mahigpit na hinawakan ang kanyang sandata. Kalmado nitong idineklara na nakaramdam siya ng gutom matapos ang maikling pakikipag-usap sa mga umalis na opisyal. Mabilis na lumingon si Elder Heaxian at direktang tinawag ang pansin ng ating bida na agad namang natigilan sa gulat. Malamig at seryosong nagbigay ng utos ang Supreme Elder na ihanap siya nito ng makakain, at mahigpit niyang idiniin na dapat itong maihatid sa kanya sa loob lamang ng 4 na oras. Bahagyang pinagpawisan ang ating bida at naguguluhang napatanong upang kumpirmahin ang kakaibang utos na kanyang narinig. Sa kanyang isipan ay hindi siya makapaniwala at inis na nagtaka kung dinala lamang ba siya ng Supreme Elder sa lugar na iyon upang gawing simpleng tagakuha ng pagkain. Bago pa man siya makabuo ng reaksyon ay isang nakakatakot na ngisi ang sumili sa mukha ni Elder Heaxian na marahas na inilabas ng bahagya ang patalim mula sa kaluban nito. Kasabay ng banta ng hawak na sandata ay mariin itong binalaan ng ating bida na huwag magkakamaling tumakas, at sadyang banitin nito ang kanyang pananalita upang iparamdam ang malagim na kahihinatnan sa oras na mahuli niya itong lumalabag sa kanyang utos. Idinugtong ni Elder Heaxian ang kanyang malagim na banta nang may nakakakilabot ng ngisi at idiniin na dapat maghanda para sa pinakamasama ang ating bida kung sakaling mahuli siya nitong tumatakas. Dahil sa seryosong babalang iyon ay tuluyang nanlamig ang buong katawan ng ating bida ngunit hindi iyon naging hadlang upang mabilis na gumana ang kanyang isipan. Pasikreto siyang nagtaka kung inaakala ba talaga ng halimaw na basta na lamang siyang susunod dahil lang binalaan siya nito. Sa paglayo ni Elder Heaxian ay nakabuo ang ating bida ng isang mapanganib na desisyon na sumakay muna sa sitwasyon habang tahimik na naghihintay ng perpektong pagkakataon upang tuluyang makatakas mula sa lugar na iyon. Upang hindi maghinala ay magalang na sumagot ang ating bida at formal na tinanggap ang utos, subalit hindi niya pinalampas ang pagkakataong iyon at mabilis na idinugtong na wala siyang alam na kahit anong pamamaraan sa pakikipaglaban. Buong pagpapakumbaba siyang nagpaliwanag kay Elder Heaxian na magiging imposibleng makahanap siya ng kahit anong makakain sa labas kung wala man lang ibibigay na sandata sa kanya. Mabilis na nag-isip ng panibagong paraan ang ating bida at buong pagpapakumbabang ipinikit ang kanyang mga mata upang humingi ng pabor.
Magalang niyang ipinaliwanag kay Elder Heaxian na ang maikling espada na hawak nito ay ang tanging pamana ng kanyang ina kaya ganoon na lamang ito kahalaga sa kanya. Ngunit bago pa man niya tuluyang matapos ang kanyang madamdaming pakiusap ay isang mabilis na bagay ang biglang lumipad sa hangin, walang pag-aalinlangang ipinukol ng Supreme Elder ang mismong espada at direktang tumama ang puluhan nito sa noo ng ating bida dahilan para marahas siyang mapangiwi sa matinding sakit. Isang mapanuksong tawa ang pumailan lang sa loob ng kuweba dahil sa nakita nitong reaksyon. Nakangising pinansin ni Elder Heaxian ang tusong pamamaraan ng ating bida bago mayabang na idineklara na maaari na nitong kunin ang sandata dahil hindi naman niya kailangan ng ganoong klaseng walang kwentang espada. Sa mga sandaling iyon ay tanging isang mahinang ungol na lamang ang nagawa ng ating bida habang sapaw-sapaw ang kanyang ulo sa malamig na lapag. Sa kabila ng sakit ay mabilis na nagpasalamat ang ating bida kay Elder Heaxian matapos mabawi ang kanyang sandata. Sa kanyang tabi ay halos magwala na sa tindi ng pandidiri ang espiritu ng espada, puno ng galit itong sumigaw sa isipan ng ating bida at nandidiring inireklamo na ginamit lamang ng kalahating hubad na halimaw na iyon ang kanyang pino at sagradong talim upang kamuti ng kung ano-anong maruruming bahagi ng katawan nito pati na ang paggamit sa kanya bilang pangtinga. Matapos ibalik ang espada ay kalmadong lumapit si Elder Heaxian sa pwesto nina Song Juabak at Song Woo-hyun na mahimbing pa ring natutulog at walang kaalam-alam sa nangyayari sa kanilang paligid. Saglit itong tumigil sa harap ng dalawa at bangitin ang kanyang sasabihin na tila nagbabadya ng isang mabilisang parusa. Bago pa man magkamalay ang mga bihag ay marahas na ibinagsak ng Supreme Elder ang kanyang mabibigat na paa upang walang awang apakan ang magkapatid dahilan para mapadaing ang mga ito ng malakas dahil sa matinding gulat at sakit. Inis na pinagtatadyakan ni Elder Heaxian sina Song Juabak at Song Woo-hyun sabay pasigaw na nagreklamo kung hanggang kailan balak matulog ng magkapatid. Dahil sa tindi at lakas ng bawat apak ng Supreme Elder ay napuno ng kaba ang isipan ng ating bida dahil batid niyang paniguradong mamatay ang dalawa kapag hindi pa ito tumigil. Matapos ang malupit na pambubugbog ay walang awang hinawakan ni Elder Heaxian ang mga kwelyo ng damit nina Song Juabak at Song Woo-hyun upang sapilitan silang iangat mula sa lapag. Malinaw na bakas sa mukha ng dalawa ang matinding pasa at pamamaga kaya tanging isang mahinang ungol na lamang ang kanilang nagawa dahil sa tinamong sakit. Sa mismong sandaling iyon ay bigla na lamang natigilan ang Supreme Elder at napalingon sa direksyon ng bunganga ng kuweba, tila may isang mahalagang bagay na biglaang pumasok sa kanyang utak bago niya kalmadong ibinulong sa kanyang sarili na muntik na niya itong makalimutan. Bago pa man makasagot ang ating bida ay seryosong ibinunyag ni Elder Heaxian ang kanyang matinding pananibik na kumain ng karne. Isang mapanuksong tawa ang pinakawalan nito bago mahigpit na nagbili na siguraduhing maibabalik talaga ng ating bida ang pagkain kanyang hinihingi, sa susunod na. Sandali ay bigla na lamang tumalon si Elder Heaxian palabas ng kuweba dahilan para lumikha ang kanyang puwersa ng isang napakalakas na pagsabog ng hangin at alikabok sa buong bunganga ng yungib. Dahil sa sobrang bilis ng pangyayari ay naiwang mag-isa ang ating bida sa labas ng mabatong bangin na bakas ang matinding kalituhan sa mukha. Mabilis siyang laminggaling sa kanyang paligid upang hanapin ang halimaw bago niya naguguluhang inusisa sa kanyang sarili kung ano ang mabilis na puwersang iyon at kung saan biglang naglaho ang Supreme Elder. Pinilit ng ating bida na harangan ang kanyang mukha gamit ang sariling kamay upang protektahan ang sarili mula sa napakalakas na hangin na naiwan ng Supreme Elder. Tahimik siyang dumain sa kanyang isipan at inusisa kung bakit patuloy na humahampas ang ganoong katinding puwersa sa kanyang paligid. Nang sumunod na sandali ay unti-unting ibinaba ng ating bida ang kanyang paningin ngunit agad siyang pinagpawisan nang makita ang totoong sitwasyon. Tuluyang nanlaki ang kanyang mga mata at bakas ang labis na pagtataka sa pautol na salitang lumabas sa kanyang bibig. Tuluyan nang napalitan ng matinding gulat ang kanyang kalituhan nang makita ang kabuuan ng lugar kung saan nakatayo lamang pala siya sa isang napakaliit na bahagi ng bato sa gilid ng isang pagkataas-taas na bangin. Kasabay ng malakas na paghihip ng hangin sa itaas ng mga ulap ay hindi napigilan ng ating bida na sumigaw ng buong lakas upang itanong kung saang impyerno ba talaga siya dinala ng halimaw. Bahagya siyang pinagpawisan at hindi makapaniwalang umaalingaw sa kanyang isipan ang imposibleng utos ni Elder Heaxian na makahanap siya ng pagkain sa loob lamang ng 4 na oras. Sa sobrang taas ng kanyang kinalalagyan ay batid niyang aabutin din mismo ng 4 na oras ang kanyang pagbaba pa lamang mula sa matarik na bangin na iyon. Mariin siyang napakagat sa kanyang labi at inis na nagtanong sa kanyang sarili kung saan ba siya makakakuha ng karne sa ganoong klaseng liblib na lugar.
Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagrereklamo ay biglang napansin ng espiritu ng espada ang isang kakaibang bagay sa paligid kaya agad itong lumutang papalapit. Mabilis nitong itinuro ang isang partikular na direksyon at seryosong tinawag ang pansin ng ating bida upang tingnan ang bandang iyon dahilan para mabilis siyang mapalingon at maguguluhang magtanong kung ano ba ang nakita nito. Agad na sinundan ng paningin ng ating bida ang direksyong itinuro ng espiritu ng espada. Mula sa dulo ng matarik na bangin ay tumambad sa kanya ang mabilis na pagbulusok pababa ni Elder Heaxian. Bakas ang isang malapad na ngisi sa mukha ng Supreme Elder na tila naglalaro lamang sa ere, kasabay ng kanyang pagtalon ay walang kahirap-hirap nitong bitbit sina Song Chuabak at Song Woo-hyun na parang mga simpleng bagahe lamang. Patuloy na pinanood ng dalawa ang nakakagulat na eksenang iyon hanggang sa makita nila ang paglukso ng Elder patungo sa isa pang malayong tuktok ng bato. Kalmadong lumutang ang espiritu ng espada sa tabi ng ating bida at namanghang pinansin kung gaano kalayo ang kayang talunin ng halimaw. Sa sobrang tindi ng mismong nakita ng ating bida ay tuluyan na lamang siyang nawala ng salita at tahimik na tinanggap ang katotohanan ng imposibleng lakas na iyon. Matapos saksihan ang nakakapanindig balahibong pagtalon na iyon ay seryosong nagtanong ang espiritu ng espada kung paano pa sila makakatakas. Dahil sa labis na panghihina ng loob ay inamin ng ating bida na tuluyan na siyang nawalan ng motibasyon para subukan pa itong gawin. Ngunit sa kabila ng takot ay marahas na tinampol ng ating bida ang kanyang magkabilang pisngi upang gisingin ang sariling diwa. Mahigpit niyang pinaalalahanan ang kanyang sarili na hindi siya pwedeng basta na lamang sumuko. Batid niya na. Sa oras na bumigay siya ngayon ay magiging habang buhay na alipin lamang siya ni Elder Heaxian. Kasabay ng pagbabalik ng kanyang determinasyon ay mahigpit na humawak ang ating bida sa magaspang na gilid ng bangin, buong tapang na tumakbo sa kanyang isipan na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya dahil narito na rin lamang siya sa napakalalang sitwasyon na ito. Maingat na sinimulan ng ating bida ang pagbaba sa napakatarik na gilid ng bangin, inis siyang nagreklamo sa kanyang isipan kung paano ba nakakatakas ang mga tao mula sa ganoong klaseng lugar. Upang makaiwas sa panganib ay mahigpit niyang pinaalalahanan ang sarili na mag-focus na lamang muna sa pagbaba. Mabilis siyang kumapit sa isang nakausling bato upang sana ay masuportahan ang bigat ng kanyang buong katawan. Subalit hindi niya inaasahan na biglang madudurog ang kanyang hinawakan dahilan para mabilis siyang mawalan ng balanse. Tanging isang gulat na daing na lamang ang lumabas sa kanyang bibig bago siya tuluyang bumulusok pababa patungo sa malalim na bangin. Mabilis na sinalo ng isang makapal na sanga ng puno ang pagbulusok ng ating bida dahilan para mapadaing siya ng malakas sa tindi ng impact. Habang mahigpit na nakakapit sa kahoy ay ramdam niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib dahil muntik na talaga siyang bumagsak sa sariling kamatayan. Tahimik siyang nagreklamo sa kanyang isipan at inis na inisip kung bakit napakahirap pa rin ng kanyang kapalaran gayong ito na ang kanyang pangalawang buhay. Sa halip na mag-alala ay maligayang lumutang ang espiritu ng espada sa kanyang tabi. Nakangising itong pinansin ang kanyang kaligtasan bago mapang-asar na idinagdag na kahit paano ay mabilis din siyang nakababa mula sa mataas na bangin dahil sa nangyari, labis namang nainis ang ating bida sa narinig kaya mabilis niyang binalingan ang nakangiting espiritu at galit na binyantaan na tuluyan niya itong dudurugin. Habang pilit na kinakalma ang sarili ay sinilip ng ating bida ang pagkataas-taas na bangin na kanyang pinanggalingan upang tansyahin ang kanyang naging progreso. Dahil sa labis na pagod ay mahina siyang nagtanong kung gaano na ba kalayo ang ibinaba niya matapos ang nakakakilabot na pagkahulog na iyon. Bilang tugon ay mapanuksong nagtanong pabalik ang espiritu ng espada kung sigurado ba talaga siyang gusto niyang malaman ang totoong distansya. Base sa tono nito ay mabilis na napagtanto ng ating bida na malamang ay halos hindi pa siya nakakalayo mula sa bungangan ng kuweba. Dahil sa panibagong dismaya ay tuluyan na siyang nawala ng ganang marinig ang katotohanan kaya mabilis niyang binawi ang kanyang tanong at tahimik na sinabing kalimutan na lamang ito. Lumipas na ang eksaktong 4 na oras at bakas ang matinding pagod sa mukha ng ating bida na hindi pa rin nakakaalis sa matarik na bangin, bago pa man siya makapag-isip ng susunod na hakbang ay isang pamilyar at nakakatakot na boses ang umalingaw mula sa kanyang likuran. Tahasan nitong pinansin ang patuloy na pag-aaksaya niya ng oras sa lugar na iyon. Mabilis na napalingon ang ating bida at tuluyan siyang nanigas nang sumaubong sa kanya ang malapad na ngisi ni Elder Heaxian. Kalmadong idineklara ng Supreme Elder na hindi yata pinakinggan ng ating bida ang ibinigay nitong babala kanina. Kasunod nito ay isang malagim na katanungan ang binitawan ng halimaw kung handa na ba itong harapin ang sariling kamatayan dahil sa pagkabigo sa utos.
Sa sobrang tindi ng pressure ay agad na pinagpawisan ang ating bida at nanginginig na bumagsak ang kanyang mga tuhod sa bato, dahil sa matinding takot at kawalan ng tamang palusot ay tuluyang nawala sa huwisyo ang ating bida. Kusa na lamang lumabas sa kanyang bibig ang hindi pinag-isipang sagot na labis niyang namiss ang halimaw na nasa kanyang harapan, sa eksaktong sandaling iyon. Ay mabilis siyang natauhan at matinding pinagsisihan sa kanyang isipan ang nakakabaliw na palusot na kanyang binitawan. Sa isang malayong bahagi ng kagubatan ay pumalit ang isang napakapayapang tanawin na malayong-malayo sa nakakakilabot na sitwasyon kanina sa bangin, tahimik na sumisinag ang liwanag ng araw sa pagitan ng mga mayayabong na puno at nagbibigay ng kalmadong pakiramdam sa buong paligid. Hindi kalaunan ay may isang maliit na kayumangging kuneho ang maingat na lumabas mula sa makapal na damuhan. Inosente itong napatigil malapit sa isang malaking bato upang magmasid at walang kamalay-malay sa isang malagim na panganib na nakatitig sa kanya. Sa eksaktong sandaling iyon ay unti-unting nabanat ang pisi ng isang kahoy na pana, mahigpit na nakahawak ang isang pares ng kamay sa sandata habang kalmadong nakatutok ang matulis na palaso direkta sa walang kalaban-laban na hayop. Kasabay ng pagbitaw sa PC ay mabilis na humadyabis ang palaso sa hangin at walang awang tumuhag sa inosenteng kuneho, isang malakas na iyak na lamang ang nagawa ng hayop bago ito tuluyang sumuko sa natamong sugat. Labis namang natuwa ang espiritu ng espada na maligayang lumutang sa ere upang masiglang purihin ang napaka-eksaktong tira na iyon, sa kabilang banda ay kalmado lamang na ibinaba ng ating bida ang hawak na pana na malinaw na mababakas sa kanyang mukha ang isang seryosong focus. Patuloy na namangha ang espiritu at masayang pinansin kung gaano nakabilis gumaling ang ating bida sa gawaing iyon. Kalmado namang sumagot ang ating bida na ngayon ay may mas matipunong pangangatawan at mga punit na damit. Inamin niya na nasanay na lamang siya sa pangangaso dahil umabot na ng 2 buwan ang kanyang pagtitiis sa ganoong klaseng pamumuhay sa loob ng kagubatan. Habang naglalakad palapit sa kanyang nahuling kuneho ay kalmadong inalala ng ating bida ang kanyang naging mahirap na simula sa lugar na iyon. Ikinwento niya kung paano siya nakatanggap ng matinding pambubugbog noon dahil naubos ang lahat ng kanyang oras sa pagbaba pa lamang sa matarik na bangin, mabilis namang sumang-ayon ang espiritu ng espada at inamin nitong inakala niya talagang tuluyan ng mamamatay ang ating bida sa tindi ng pananakit na tinamo nito. Muli ring ipinaalala ng mapanuksong espiritu ang mga parusang natanggap ng ating bida dahil sa kanyang mga bigong pagtatangkang tumakas mula kay Elder Heachian. Tipid na ngumiti lamang ang ating bida habang hinuhugot ang palaso mula sa katawan ng hayop at kalmadong sinabi na matagal na panahon na ang mga alaalang iyon. Nang makita ang tagumpay ng pangangaso ay maligayang pinansin ng espiritu na sigurado na silang makakaligtas sa kamatayan para sa araw na ito. Mahinahon namang tumugon ang ating bida habang binubuhat ang kanyang huli at sinabing kailangan pa niyang makakuha ng 1 o 2 pa upang tuluyang makumplito ang kanyang misyon. Kalmado na sanang ipagpapatuloy ng ating bida ang kanyang pangangaso ngunit isang napakalaking anino ang biglang bumagsak mula sa matataas na puno, kasabay ng malakas na pagyanig ng lupa ay tuluyang tumambad sa kanyang mismong likuran ang dambuhalang figure ni Elder Heachian. Mabilis na napalingon ang ating bida at bahagya siyang pinagpawisan dahil sa matinding gulat sa hindi inaasahang pagdating ng Supreme Elder. Paul-Utol siyang bumati rito at kinakabahang nagdahilan na pabalik na sana siya sa itaas ng bangin anumang sandali. Sa halip na pansinin ang kanyang palusot ay isang mapanganib na ngisi ang gumuhit sa mukha ni Elder Heachian habang nababalot ng madilim na anino ang buo nitong katawan. Malamig nitong inusisa kung nakahuli ba ng pagkain ng ating bida bago nagbabantang idinagdag na tuluyan na umanong nawalan ng laman ang sikmura nito. Dahil sa matinding kaba ay mabilis na iniharap ng ating bida ang kanyang nahuling hayop at Paul-Utol na idineklara na inihaw na kuneho ang kanilang magiging hapunan. Kalmado namang kinuha ni Elder Heachian ang 2 kuneho gamit ang kanyang malaking kamay. Isang mapanuksong tawa ang pinakawala ng Supreme Elder habang tahimik na binibilang ang kanyang hawak bago mapansing 2 lamang ang mga ito. Agad na dumilim ang mukha ng halimaw at seryosong inusisa kung bakit 2 kuneho lamang ang nakuha ng ating bida gayong 4 silang lahat na kailangang kumain. Kasunod nito ay isang nakakapangilabot na banta ang binitawan ni Elder Heachian na nagpapahiwatig na mukhang kailangan na nilang bawasan ang dami ng mga bibig na dapat pakanin. Dahil sa matinding pagkabigla sa madilim na banta ni Elder Heachian ay hindi agad nakasagot ang ating bida, isang pilit na ngiti lamang ang kanyang naiharap habang kinakabahang nagtanong kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng Supreme Elder.
Bago pa man siya makakuha ng malinaw na sagot ay isang malagim na pambubugbog ang direktang sumalubong sa kanya, umalangaw ang sunod-sunod at malalakas na kalabog sa kabuuan ng tahimik na kabundukan habang walang awang pinaparusahan ni Elder Heachian ang ating bida. Sa sobrang tindi ng bawat paghampas ng halimaw ay tila nayanig ang mismong kagubatan na naging dahilan ng marahas na paglipad ng mga dahon sa hangin. Matapos ang malagim na pambubugbog ay natagpuan na lamang ng ating bida ang kanyang sarili na nakatiwarik sa ere habang mabilis silang bumabaybay sa gilid ng matarik na bangin, dahil sa labis na pagod at kawalan ng pag-asa ay tahimik siyang napabuntong hininga sa kanyang isipan at malungkot na tinanggap na hindi na naman ito ang kanyang swerteng araw. Habang walang kalaban-laban na nakasabit ng pabaliktad ay malinaw na nakaguhit ang labis na pighati sa kanyang mukha na ngayon ay puno na ng mga pasa at sariwang dugo. Inis niyang ininda ang nakakasawang sitwasyon na iyon dahil wala talaga siyang ideya kung ano ang tumatakbo sa isipan ni Elder Heachian. Sa huli ay pinilit na lamang niyang pakalmayin ang sarili sa pag-aakalang paniguradong may malalim na dahilan ng halimaw kung bakit nito patuloy na ginagawa ang ganoong klaseng pagpapahirap sa kanya. Sa nakalipas na 2 buwan ay tuluyan ng naranasan ng ating bida ang mamuhay bilang isang hamak na alipin. Araw-araw siyang napipilitang bumaba sa napakatarik na bangin kung saan ang isang maliit na pagkakamali ay paniguradong magdadala sa kanya sa sariling kamatayan. Pagdating sa ibaba ay buong lakas niyang tinutugis ang bawat sulok ng kagubatan kasama ang espiritu ng espada upang makahanap ng anumang hayop na pwedeng makain. Ngunit ang pinakamalala sa lahat ng kanyang araw-araw na kalbaryo ay ang walang katapusang kalupitan ni Elder Heachian. Makauwi man siyang may dalang pagkain o wala ay parehong matinding pambubugbog pa rin sa mukha ang palaging sumasalubong sa kanya, dahil sa walang kawalang sitwasyon na ito ay natutunan na lamang ng ating bida na tiisin ang bawat marahas na suntok ng Supreme Elder para lamang patuloy na mabuhay. Tuwing nawawala ng malay ang ating bida dahil sa matinding pambubugbog ay nagigising na lamang siya na nakatali ng pabaliktad sa isang malaking puno sa gilid ng bangin. Habang ramdam niya ang nakakahilong pagdagsa ng dugo sa kanyang ulo ay mapanuksong lumutang ng pabaliktad ang espiritu ng espada sa kanyang harapan, masigla nitong ipinaalala kung paano palaging nagsusuka ang ating bida noong mga unang beses na isinasabit siya sa ganoong posisyon. Kalmado naman itong sinagot ng ating bida at inamin na hindi na niya ginagawa iyon ngayon dahil tuluyan na siyang nasanay sa araw-araw na pambubugbog at pagkakagapos. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay biglang umalangaw ang isang boses mula sa itaas ng bangin na malakas na sumigaw sa kanyang buong pangalan. Agad na nanlaki ang mga mata ng ating bida at gulat siyang napatingin sa direksyon ng isang madilim na anino na kasalukuyang nakatayo sa mismong gilid ng bato. Pag-angat ng paningin ng ating bida ay bumungad sa kanya ang bagbog saradong balto ni Song Chuabak na galit na nakadungaw mula sa ibabaw ng bato. Inis na inusisa nito kung hindi pa rin ba siya nakakahuli ng kahit anong pagkain dahil palagi na lamang daw silang nadadamay ni Song Woo-hyun sa pambubugbog ng Supreme Elder. Mapanuksong napansin ng espiritu ng espada na maging si Song Chuabak ay nasa napakalalang kondisyon din matapos ang 1 buwan na pananatili sa lugar na iyon. Isang pilit na ngiti naman ang iginanti ng ating bida habang nakasabit pa rin ng pabaliktad bago tahimik na inisip na hindi lang naman ito ang nagdurusa. Kalmado niya itong binalingan at diretsahang sinabing puro palusot lamang ang mga reklamo nito dahil siguradong bubugbugin pa rin sila ng halimaw kahit ano pa ang mangyari. Sa halip na makipagtalo ay seryosong ipinaalam ni Song Chuabak na hinahanap na siya ni Elder Heachian kaya kailangan na niyang bumalik sa itaas. Dahil sa balitang iyon ay bahagyang nagulat ang ating bida at kinakabahang nagtanong kung bakit napakaaga naman yata ng pagpapatawag na iyon para sa araw na ito. Seryosong pinansin ng espiritu ng espada na pinatawag ang ating bida ng mas maaga ng 2 oras kaysa sa nakasanayan nilang schedule, dahil sa hindi inaasahang pagbabago na ito ay isang matinding kaba ang gumuhit sa pagod na mukha ng ating bida. Tahimik na lamang siyang sumang-ayon sa kanyang isipan habang labis na nag-aalala kung anong panibagong kalupitan na naman kaya ang inihanda ng halimaw para sa kanya. Pagsapit niya sa loob ng silid ay sumalubong sa kanya si Elder Heachian na kalmadong nakapangalumbaba habang nakatingin ng diretsyo sa kanyang direksyon. Bago pa man makapaghanda ang ating bida para sa inaasahang pambubugbog ay walang paligoy-ligoy siyang inutusan ng Supreme Elder na haborin ang kanyang damit. Ang kakaiba at biglaang utos na iyon ay agad na nagdulot ng matinding pagkalito at gulat sa ating bida na nag-iwan sa kanya ng maraming tanong. Dahil sa hindi inaasahang utos na iyon ay kinakabahang kinumpirma ng ating bida kung ang damit ba talaga niya ang nais nitong ipahubad.
Kalmado namang sumagot si Elder Heachian upang patutuhanan ang kanyang sinabi kaya wala nang nagawa ang ating bida kundi sundin ito. Habang dahan-dahang hinuhubad ang kanyang punit na pangitaas ay matinding kalituhan ang tumatakbo sa kanyang isipan dahil hindi niya talaga maintindihan kung para saan ang kakaibang utos na iyon. Sa kabilang banda ay nanatiling tahimik si Elder Heachian habang seryosong pinagmamasdan ang buong katawan ng ating bida na tila ba may malalim na sinusuri. Nang tuluyang maubad ng ating bida ang kanyang damit ay lumantad ang isang napakatipuno at batak na pangangatawan na malayong-malayo sa dati niyang anyo. Kalmado namang binasag ni Elder Heachian ang katahimikan at ipinaalala na halos 2 buwan na ang lumipas simula nang dumating sila sa lugar na iyon. Kasunod nito ay isang seryosong deklarasyon ang binitawan ng Supreme Elder na nagsasabing mukhang handa na ang ating bida. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng labis na pagtataka sa isipan ng ating bida dahil wala siyang ideya kung para saan ba talaga siya naging handa. Habang pilit niyang inuunawa ang sitwasyon ay maligayang lumutang ang espiritu ng espada sa kanyang likuran upang pansinin ang malaking pagbabago sa kanyang pisikal na anyo. Masiglang ipinaliwanag ng espiritu na ang araw-araw na pag-akyat sa matarik na bangin, paghahanap ng pagkain, at maging ang madalas na pagkakabit sa kanya sa puno ang mismong humubog sa kanyang bagong lakas. Bago pa man lubusang maintindihan ng ating bida ang nangyayari ay kalmadong ibinaling ni Elder Heachian ang kanyang atensyon kay Song Juabak. Seryoso niya itong inutusan na simula kinabukasan ay ito na ang nakatokang bababa ng bangin upang maghanap ng kanilang pagkain. Dahil sa biglaang pagbabago ng sitwasyon ay gulat na napatanong si Song Juabak at kinakabahang idinahilan na trabaho yun ng ating bida. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang reklamo ay isang napakalakas na hampas sa mukha ang walang awang sumalubong sa kanya. Sa tindi ng puwersa ng halimaw ay marahas na tumilapon si Song Juabak paatras at tuluyang bumagsak sa malamig na sahig. Kasunod nito ay umalingaw ang galit na boses ng Supreme Elder na malupit na nagpaalala na kapag nag-utos siya ay dapat lamang itong sundin ng walang anumang walang kwentang pagrereklamo. Pagkatapos ng mainit na tagpo ay kalmadong ibinaling ni Elder Heachian ang kanyang atensyon kay Song Woo-hyun na kasalukuyang nag-iihaw ng mga kuneho sa gilid ng apoy. Seryoso niya itong inutusan na ayusin ang pagluluto dahil aalis lamang siya saglit, na agad namang sinagot ng pautal-utal na pag-oo ni Song Woo-hyun habang mababakas pa rin ang takot sa mukha nito. Habang pinagmamasdan ng nakatalikod nilang kasama ay napansin ng espiritu ng espada na unti-unti nang nalalagas ang buhok ni Song Woo-hyun dahil sa kanilang araw-araw na kalbaryo. Kalmado naman itong binaliwala ng ating bida sa kanyang isipan at tahimik na iginiit na wala siyang pakialam dahil hindi rin naman iniisip ni Song Woo-hyun ang mga ganoong klase ng bagay. Ngunit bago pa man makapag-isip ng iba pang bagay ang ating bida ay isang malaki at mabigat na kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat. Nang mapagtanto na galing yun kay Elder Heachian ay bahagya siyang napalingon na may malinaw na pagtataka sa kanyang mukha kung ano na naman ang kailangan ng halimaw mula sa kanya. Bago pa man makapagtanong ang ating bida ay walang sabi-sabing tinalon ni Elder Heachian ang matarik na bangin habang mahigpit siyang buhat nito gamit ang isang kamay. Kasabay ng malakas na puwersa ng hangin ay mabilis silang bumulusok sa ere na naging dahilan upang mapatili sa matinding gulat at takot ang ating bida. Sa gitna ng nakakakilabot na paglipad ay pilit na sumigaw ang ating bida at nanginginig na nakiusap sa Supreme Elder kung pwede ba silang maglakad na lamang. Sa halip na pagbigyan ng pakiusap ay bahagya lamang siyang nilingon ni Elder Heachian bago malamig na pinansin ang kaiabangan nito dahil nagagawa pa niyang magsalita ng ganoon sa kabila ng kanilang sitwasyon. Habang patuloy sila sa mabilis na pagbulusok pababa ng talon ay inis na idinahilan ni Elder Heachian na nararanasan lamang niya ang matinding abalang ito dahil hindi pa rin marunong gumamit ng qinggang ang ating bida. Sa mismong kalagitnaan ng ere ay walang awang ibinagsak ng Supreme Elder ang hawak nitong damit kaya mabilis na nahulog ang ating bida diretso sa napakalalim na ilog sa ibaba. Isang malakas na pagsabog ng tubig ang umalingaw nang tuluyan siyang lamunin ng malamig na agos. Hindi kalaunan ay nagpupumiglas na umahan ang ating bida upang humabol ng hininga. Bakas ang matinding takot at kalituhan sa kanyang mukha nang malakas siyang sumigaw at maiyak-iyak na itinanong kung bakit kailangang gawin sa kanya ang nakakabaliw na bagay na ito. Isang nakakakilabot na tawa ang pinakawala ni Elder Heachian habang nakatingin sa ibaba bago tuluyang ipaliwanag ang dahilan ng kanyang ginawa. Masigla nitong ibinunyag na kasalukuyan silang papunta upang harapin ang taong magiging master ng ating bida kaya hindi raw niya ito pwedeng iharap sa ganoong kaawa-awang hitsura. Ang hindi inaasahang balitang iyon ay agad na nagdulot ng matinding gulat sa basa at pagod na mukha ng ating bida.
Pilit niyang inuunawa ang sitwasyon habang hindi makapaniwalang inulit ang salitang master dahil wala talaga siyang ideya kung sino ang nakatakda niyang harapin. Sa gitna ng pagtataka ay kalmadong lumutang ang espiritu ng espada sa kanyang tabi. Mapanukso nitong pinansin at tila hindi yata napagtatanto ng Supreme Elder na ito mismo ang may pinakamasagwang hitsura sa kanilang lahat. Isang pilit na ngiti naman ang iginanti ng ating bida habang tahimik na samasang ayon sa nakakatawang obserbasyon na iyon. Mula sa pampang ay malakas na sumigaw si Elder Heaxian at inutusan ang ating bida na umahan na dahil sapat na raw ang ginawa nitong paghuhugas. Bakas ang kalituhan sa mukha ng ating bida habang nakalubog pa rin sa ilog dahil pakiramdam niya ay kakababad lamang niya sa malamig na tubig, masigla namang lumutang ang espiritu ng espada at mapanuksong iginiit na ito mismo ang patunay kung bakit amoy pulubi ang Supreme Elder. Matapos ang maikling pagtigil sa ilog ay tuluyan na silang nagpatuloy sa kanilang mahabang paglalakbay. Tahimik na sumunod ang ating bida sa malalaking hakbang ni Elder Heaxian papasok sa isang napakalaki at madilim na kuweba na matatagpuan sa mismong gilid ng rumaragasang talon. Habang palalim sila ng palalim sa loob ng nakakakilabot na lugar na iyon ay unti-unting bumibigat ang hangin na tila ba nagpapahiwatig sa uri ng taong nakatakda nilang harapin. Habang patuloy silang naglalakad sa madilim na kuweba sa likod ng talon ay hindi makapaniwalang nagtanong ang espiritu ng espada kung may nakatira ba talaga sa ganoong liblib na lugar. Tahimik namang napaisip ang ating bida at kalmadong napagtanto na malamang ay isa itong tao na talagang ayaw maabala ng iba. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad ay masiglang nagpanggap ang espiritu bilang isang makisig at kagalang-galang na martial master upang ipahiwatig ang inaasahan nitong hitsura ng kanilang makakaharap. Bahagya namang pinagpawisan ang ating bida sa kakaibang biro na iyon at mabilis na kinontra sa kanyang isipan ang malabong ideya. Habang tahimik na nakasunod sa malapad na likuran ni Elder Heaxian ay isang mas malalim na kaisipan ang tumakbo sa isip ng ating bida. Hindi siya makapaniwala na ang Supreme Elder ay may isang matalik na kaibigan na maaari nitong pakiusapan upang tumanggap ng isang disipulo. Dahil sa nakakakilabot na ugali mismo ng halimaw na sinusundan nila ay seryoso niyang iginiit sa kanyang sarili na paniguradong hindi rin isang normal na tao ang nakatakda nilang harapin. Matapos ang mahabang paglalakad sa loob ng kuweba ay biglang huminto sa paghakbang si Elder Heaxian at kalmadong inanunsyo na narating na nila ang kanilang paroroonan. Sa pagangat ng paningin ng ating bida ay tumambad sa kanya ang isang mas madilim na bahagi ng yungib kung saan may malabong anino ng isang figure na nakapwesto sa gitna ng makapal na hamog. Seryosong idinagdag ng Supreme Elder na ito na ang lugar na kanilang hinahanap, habang nakatitig pa rin sa unahan ng ating bida at ang espiritu ng espada ay biglang lumingon si Elder Heaxian taglay ang isang malapad at nakakakilabot na ngisi. Walang paligoy-ligoy nitong sinita ang ating bida kung ano pa ang hinihintay nito at mahigpit na inutusang bilasan na ang pagbibigay-pugay sa taong nasa kanilang harapan. Seryosong idineklara ni Elder Heaxian na ang nakaupong figure sa kanilang harapan ang formal na magiging master ng ating bida simula sa araw na iyon. Nang marinig ito ay walang anumang pag-aalinlangang lumuhad ang ating bida at mahigpit na pinagdikit ang kanyang mga kamay bilang tanda ng mataas na paggalang. Malakas siyang sumigaw ng formal na pagbati ng kanilang kulto upang ailay ang kanyang katapatan bilang isang kadit patungo sa kanyang bagong master. Ngunit sa gitna ng kanyang magalang na pagyuko ay biglang lumutang ang espiritu ng espada na may malinaw na pag-aalala sa mukha nito. Kinakabahang ibinulong ng espiritu na tila hindi yata kakayanin ng taong nasa harapan nila na tanggapin ang pagbiting iyon. Dahil sa babalang iyon ay bahagyang pinagpawisan ang ating bida habang matinding pagtataka ang mabilis na tumakbo sa kanyang isipan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng kanyang kasama. Nang unti-unting lumino ang anino sa paningin ng ating bida ay isang matinding pagkabigla ang direktang sumampal sa kanya. Ang figure na inaasahan niyang isang makapangyarihang tao ay walang iba kundi isang tuyong kalansay na nakabalot sa lumang damit at tahimik na nakaupo habang may hawak na espada sa kondongan nito. Basag na basag ang tensyon sa loob ng madilim na kuweba nang kalmadong kumpirmahin ng espiritu ng espada na mukhang napakatagal ng patay ng taong nasa harapan nila. Mapanukso pa nitong inusisa kung ang walang buhay na buto ba talaga na ito ang tinutukoy na master. Dahil sa labis na kalituhan sa nakakabaliw na sitwasyon ay pautal-yutal na lumingon ang ating bida kay Elder Heaxian at nanginginig na nagtanong kung isa ba itong uri ng masamang biro dahil hindi niya talaga maintindihan kung ano ang nangyayari. Isang malakas na halakhak ang pinakawala ni Elder Heaxian matapos marinig ang nagdududang tanong ng ating bida. Nakangiti nitong nilinaw na hindi siya nakikipagbiroan dahil wala naman siyang oras para sa mga ganoong klase ng walang kwentang bagay.
Kasunod nito ay seryosong ipinaalala ng Supreme Elder ang lahat ng hirap na pinagdaanan ng ating bida sa nakalipas na 2 buwan. Kalmado nitong ipinaliwanag na ang araw-araw na pag-akyat sa matarik na bangin ay hindi isang simpleng parusa kundi isang mabisang paraan upang patibayin ang kanyang katawan at mas palakasin ang kanyang pisikal na puwersa. Idinagdag pa nito na ang walang katapusang pagtakbo sa loob ng kagubatan para lamang manghuli ng pagkain ay ang mismong nagpabilis sa kanyang galaw at patuloy na nagpapataas ng kanyang stamina. Patuloy na ipinaliwanag ni Elder Heaxian na ang araw-araw na walang awang pambubugbog na natatanggap nito mula sa kanya ay sadyang ginawa upang mas patibayin ang pisikal na pangangatawan at patatagin ang mentalidad ng ating bida. Idinagdag pa nito na maging ang nakakahilong pagkakagapos ng pabaliktad sa sanga ng puno ay isang mahalagang pagsasanay din pala na naglalayong hubugin ang sentro ng balanse nito. Habang matikas na nakahalukip-kip at bakas ang matinding kumpiyansa sa mukha ay seryosong tinapos ng Supreme Elder ang kanyang paliwanag. Buong pagmamalaki nitong idineklara na ang lahat ng walang katapusang kalbaryong naranasan nito sa nakalipas na 2 buwan ay sadyang idinisenyo lamang para buuin ang pinakapundasyon at pisikal na lakas na kakailanganin ng ating bida bago ito tuluyang mag-umpisa sa pag-aaral ng martial arts. Habang nakayuko at bakas ang matinding pag-aalinlangan ay magalang na humingi ng paumanhin ang ating bida kay Elder Heaxian bago tuluyang magsalita. Seryoso niyang ipinagtapat na nawasak ang kanyang energy core nang makaranas siya ng matinding energy deviation noong siya ay bata pa kung kaya't imposible na para sa kanya ang pag-aaral ng anumang uri ng martial arts. Ngunit sa halip na madismaya sa narinig ay isang mababa at nakakakilabot na tawa lamang ang pinakawalan ng Supreme Elder. Agad na nanlaki ang mga mata ng ating bida sa matinding gulat ng kalmado nitong ibalik ang tanong kung sa tingin ba nito ay ipinaranas sa kanya ang lahat ng hirap at pagsasanay nang hindi man lang nalalaman ang tungkol sa kanyang malalang kondisyon. Matikas na nakahalukip-kip si Elder Heaxian sa likuran ng ating bida habang may nakapaskil na malapad na ngiti sa mukha nito. Binasag ng Supreme Elder ang katahimikan at kalmadong nagtanong kung ano kaya ang gagawin nito kung sakaling sabihin niya na mayroong isang paraan upang makontrol ang internal energy kahit na walang energy core. Ang mga salitang iyon ay mabilis na nagdulot ng matinding gulat sa ating bida. Agad siyang napalingon pabalik habang bahagya siyang pinagpawisan dahil sa hindi inaasahang revelasyon. Pilit na pinoproseso ng kanyang isipan ang nakakabaliw na impormasyon habang tahimik na inuulit ang posibilidad na makontrol ang enerhiya ng walang energy core. Habang matikas na nakatayo at magkahalukip-kip ay kalmadong tiningnan ni Elder Heaxian ang ating bida bago seryosong magtanong kung may alam ba ito tungkol sa tinatawag na essence. Pabulong namang inulit ng ating bida ang salitang iyon habang pilit na inaalala ang kahulugan nito. Pumasok agad sa kanyang isipan ang pamilyar na imahe ng isang purong enerhiya na namumuo sa ibabang bahagi ng tiyan dahil ang konseptong iyon ang mismong pinakaunang bagay na itinuturo sa sandaling magsimula ang isang tao sa pag-aaral ng martial arts. Ipinaliwanag ni Elder Heaxian na ang essence ay sadyang kinakailangan sa lahat ng uri ng martial arts at kilala rin ito sa tawag na energy core. Idinagdag pa niya na sa pag-insayo ng martial arts ay ginagamit ang energy circulation technique o energy cultivation technique upang dalisayan ang enerhiya na kalaunan ay nagiging internal energy kapag tuluyan na itong naipon sa loob ng energy core. Seryosong ipinaalala ni Elder Heaxian na dahil wasak na ang energy core ng ating bida ay hindi na nito magagamit ang sarili nitong essence, bagay na malungkot namang sinang-ayunan ng ating bida. Sa kabilang banda ay matinding pagtataka ang tumakbo sa isipan ng ating bida dahil hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang ipaliwanag ni Elder Heaxian ang mga pangunahing kaalamang ito gayong alam na ito ng lahat ng mga martial artists. Matapos ang maikling katahimikan ay nagtaas ng 2 daliri si Elder Heaxian at kalmadong idineklara na 2 bagay na lamang ang natitira, ang enerhiya at ang pisikal na katawan. Kasunod nito ay seryoso siyang nagtanong kung alam ba ng ating bida kung ano ang tinatawag na enerhiya. Habang nakatingin sa ibaba ay isang matinding kaba ang naramdaman ng ating bida sa kanyang isipan dahil tila hindi maganda ang pahiwatig ng mga nangyayari. Lihim siyang nag-aalala kung ang ibig sabihin ng pagkontrol sa internal energy na nabanggit kanina ay ang pamilyar na konseptong kanyang naiisip, kaya naman naglakas loob siyang magtanong kay Elder Heaxian kung ang tinutukoy ba nito ay ang origin energy. Habang naglalakad palapit sa ating bida at sa nakaupong kalansay ay kalmadong sinabihan ni Elder Heaxian ang ating bida na tila kulang-kulang ang mga kaalamang natutunan nito. Idinagdag pa ng Supreme Elder na hindi naman lubusang mali ang pagtukoy nito bilang origin energy.
Kasabay ng kanyang pagpapaliwanag ay idinikit ni Elder Heaxian ang kanyang daliri sa mismong gitnang bahagi ng dibdib ng ating bida. Seryosong ipinagpatuloy ng Supreme Elder ang kanyang sinasabi at idiniin na ang tunay na pangalan ng enerhiyang nakapaloob sa mismong sentro ng dibdib nito ay iba sa kanyang inaakala dahil ito ay formal na tinatawag na innate core energy. Habang nakaturo pa rin ang daliri sa dibdib ng ating bida ay patuloy na ipinaliwanag ni Elder Heaxian na ang innate core energy ay isang natatanging lakas na taglay na ng isang tao mula pa sa kanyang pagkapanganak at hindi kailanman maaaring maipon. Kalmado rin itong idinagdag na sinasabing ang enerhiyang ito ay nagtataglay ng dobleng puwersa kumpara sa karaniwang internal energy na naiipon sa loob ng isang energy core. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan ay tiningnan ng malapitan ni Elder Heaxian ang ating bida habang may namumong ngiti sa kanyang mukha. Seryoso nitong idineklara na lubos na pinagpala ang ating bida dahil ang mga nakaukit na salita sa kanilang harapan ay mismong nagtuturo kung paano makontrol ang nasabing innate core energy. Nang marinig ang nakakagulat na pahayag na iyon ay hindi napigilan ng espiritu ng espada ang labis na kagalakan, masigla itong lumutang sa hangin na may nanlalaking mga mata at bakas ang matinding tuwa. Masaya nitong ipinahiwatig na tila tumama sa isang napakalaking premyo ang ating bida dahil sa wakas ay maaari na rin itong matuto at magsanay ng martial arts gamit ang bagong diskubreng pamamaraan. Bagamat isang napakalaking oportunidad ang nasa kanilang harapan ay malalim na napabuntong hininga lamang ang ating bida. Dahil dito ay nagtatakang nagtanong ang espiritu ng espada kung bakit hindi man lang makikitaan ng tuwa ang ating bida at kung may balak ba itong palampasin ang ganoong kaalagang pagkakataon. Sa halip na magsalita ay tahimik na nagpaliwanag ang ating bida sa kanyang isipan, seryoso nitong inisip na ang innate core energy ay literal na katumbas ng mismong buhay ng isang tao. Alam niya na ang tanging sitwasyon lamang kung saan ginagamit ng isang martial artist ang enerhiyang ito ay kapag desidido na silang mamatay kasabay ng kanilang kalaban. Batid ng ating bida na ang innate core energy ay hindi na kailanman maaaring muling maipon o mabawi kapag tuluyan na itong nagamit. Nag-aalala siya na kung patuloy niya itong gagamitin para sa martial arts ay siguradong iikli ang kanyang buhay. Tila naintindihan naman agad ng espiritu ng espada ang bigat ng sitwasyon kaya kinakabahan itong napaisip sa malagim na kapalit ng ganoong kapangyarihan na malungkot namang sinang-ayunan ng ating bida. Habang nakatayo sa harapan ni Elder Heaxian ay patuloy na tumatakbo ang malalim na pag-aalala sa isipan ng ating bida. Batid niya na kung sakaling pag-aralan niya ang pamamaraang ito at patuloy na gamitin ang kanyang origin energy ay siguradong hindi na siya magtatagal sa mundong ito dahil mabilis na mauubos ang natitirang oras ng kanyang buhay. Dahil sa matinding inis ay palihim na napakagatlabi ang ating bida at tahimik na nagalit sa kanyang isipan, inis niyang inisip kung inaasahan ba talaga ni Elder Heaxian na magtatalon siya sa tuwa at malugod na tatanggapin ang alok na iyon. Buong paninindigan niyang iginiit sa kanyang sarili na hinding-hindi niya gagawin ang nakakamatay na pagsasanay na iyon. Ngunit salungat sa kanyang naghihimagsik na isipan ay mabilis na itinapon ng ating bida ang kanyang sarili sa malamig na lapag upang magbigay ng isang napakalalim na pagyuko sa harapan ng Supreme Elder. Sa kabila ng kanyang tunay na nararamdaman ay magalang at malakas siyang nagpasalamat kay Elder Heaxian dahil sa di umano ay pagtuturo sa kanya ng isang napakahalagang kaalaman. Habang nakaluhod pa rin sa malamig na sahig ay nagpatuloy sa paggawa ng dahilan ang ating bida, ginamit niya ang kanyang nakaraan upang kumbansihin si Elder Heaxian kaya naman malungkot niyang idinahilan na nawasak ang kanyang energy core dahil sa matinding kakulangan niya sa talento sa martial arts, pilit siyang nagmakaawa at magalang na hiniling sa Supreme Elder na pag-isipan nitong mabuti ang pagtuturo sa kanya dahil buong buhay na siyang tinatawag na walang silbi sa loob ng kanilang mismong angkan. Halatang hindi naman nadala sa mga dramang iyon ang espiritu ng espada, masigla itong lumutang sa kanyang tabi at mapanuksong pinuna na hindi man lang nagbabago ang ekspresyon sa mukha ng ating bida kahit na harap-harapan na itong nagsisinungaling. Sa kabilang banda ay tahimik na hinaplos ni Elder Heaxian ang kanyang balbas habang seryosong pinoproseso ang narinig, may pahiwatig ng pagkadismaya sa boses nito nang sabihing nagpakahirap pa naman siyang sanayin ang pangangatawan nito para lamang malaman sa huli na wala pala itong talento. Nang makita ang ganoong reaksyon mula sa halimaw ng kulto ay isang palihim na pag-asa ang mabilis na nabuo sa isipan ng ating bida kung tuluyan nga bang yumapekto ang kanyang ginagawang pagpapanggap. Isang malapad at nakakakilabot na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mukha ni Elder Heaxian bago ito magpakawala ng isang mababang tawa.
Mapanukso nitong kinumpirma na may alam din pala ang ating bida sa mga ganitong bagay dahil nagmula ito sa isang kilalang martial arts clan. Sa susunod na sandali ay biglang bumigat ang tensyon sa paligid ng prangkahang basagin ng Supreme Elder ang ginagawang pagpapanggap nito. Walang paligoy-ligoy nitong itinanong kung inaakala ba talaga ng ating bida na may tatago nito ang tunay na dahilan ng pag-iwas sa pagsasanay. Direktang idiniin ni Elder Heaxian na alam niya mismong natatakot lamang itong matuto dahil batid nito na unti-unting uubusin ng pamamaraang iyon ang kanyang mismong origin energy. Agad namang pinagpawisan ang ating bida habang nanlalaki ang mga mata sa matinding gulat dahil sa walang awang pagbubunyag na iyon, sa kabila ng kaba ay pilit pa rin siyang nagkaila at pautol-utol na sinabing wala siyang naiintindihan sa mga sinasabi nito. Mabilis na umatake ang malaking kamay ni Elder Heaxian at mahigpit na sinakaw sa kwelyo ang ating bida bago ito tuluyang binuhat sa ere, habang nakabitin at pilit na nagpupumiglas ang ating bida ay malamig na idiniin ng Supreme Elder na isa nga siyang uri ng tao na hindi madaling madaan sa maayos na usapan, dahil dito ay kalmado nitong idinagdag na kailangan pa yata nitong tulungan ang ating bida upang tuluyang maintindihan na dapat nitong gawin ng maayos ang inihandang pagsasanay. Sa susunod na sandali ay naging mas nakakakilabot ang presensya ni Elder Heaxian habang seryosong tumitig sa ating bida. Walang awang ipinaalala nito na kapag hindi niya natutunan ang pamamaraan na iyon ay magiging isa na lamang siyang walang silbing nilalang sa paningin nito. Matapos ibagsak ang mabigat na babalang iyon ay nagbigay ng isang mapanganib na ultimatum ang Supreme Elder at sapilitang pinaubaya sa ating bida ang pagpili sa mismong magiging kapalaran niya. Lalo pang naging nakakatakot ang presensya ni Elder Heaxian habang matalim na nakatitig ng malapitan sa ating bida. Walang awang ibinigay nito ang dalawang malagim na pagpipilian kung gusto ba nitong mabali ang leeg at mamatay doon mismo o pag-aralan ang nakakamatay na sining upang dahan-daang mawalan ng buhay. Habang patuloy na nasasakal at pilit na kinakalas ang malaking kamay sa kanyang leeg ay bakas ang matinding hirap sa mukha ng ating bida. Dahil sa sobrang kaba ay mabilis na sumigaw ang espiritu ng espada at nagmakaawang sabihin na lamang nito na pumapayag na siya sa pagsasanay, ngunit sa kabila ng kakapusan sa hininga ay tahimik na tumutol ang ating bida sa kanyang isipan dahil alam niyang kung gagawin niya iyon ay aayon lamang ang lahat sa sariling plano ni Elder Heaxian. Sa halip na sumuko ay isang hindi inaasahang sagot ang lumabas sa bibig ng ating bida. Kahit hirap na hirap ay diretsahan itong hiniling kay Elder Heaxian na patayin na lamang siya. Ang mapangahas na desisyong iyon ay lubos na ikinabigla ng espiritu ng espada kaya hindi nito napigil ang sumigaw at magtanong kung nasisiraan na ba talaga ng bait ang ating bida. Bahagyang nagulat si Elder Heaxian sa hindi inaasahang sagot na iyon kaya seryoso siyang nagtanong kung wala na ba talaga itong pakialam sa sarili nitong buhay. Malamig nitong idiniin na walang kahit sinuman ang maglalakas loob na sisihin siya kung sakaling patayin man niya ang ating bida sa mismong sandaling iyon. Patuloy niyang itinaas ang katawan nito sa ere bago mapanuksong Yuzezane kung saan kumukuha ng lakas ng loob ang isang taong may wasak na energy core at mananatiling isang mahinang martial artist habang buhay para hilingin ang sariling kamatayan. Sa kabila ng pagkawala ng hininga ay tahimik na pinalakas ng ating bida ang kanyang loob dahil alam niyang kailangan niya itong gawin kung gusto niyang makawala sa pagiging isang hamak na especially iya. Buong tapang na ibinuwis ng ating bida ang kanyang sariling buhay sa isang mapanganib na sugal at kahit hirap na hirap ay mapangahas pa rin niyang itinanong kay Elder Heaxian kung hindi na ba siya nito tutuluyang patayin. Habang humihingal at pilit na kumukuha ng hangin ay buong tapang na tiningnan ng ating bida ang seryosong mukha ni Elder Heaxian. Prangka niyang inamin na takot siya sa kamatayan ngunit mabilis din niyang napagtanto na kung mananatili siyang mahina ay paniguradong magkakatotoo lamang ang mga binitawang salita ng Supreme Elder. Dahil sa mapait na katotohanan iyon ay mabilis na pumasok sa kanyang isipan ang isang madilim na hinaharap kung saan magiging isa lamang siyang sunod sa Niran. Alam niyang gagamitin lamang siya ng paulit-ulit bilang isang pupe hanggang sa tuluyan siyang itapon at mamatay ng walang silbi sa huli. Sa halip na magmakaawa ay isang pilit ngunit matapang na ngiti ang iginuhit ng ating bida sa kanyang mukha kahit papatuloy siyang nasasakal. Buong paninindigan niyang idineklara na dahil nasa loob na rin naman niya ang nakakamatay na blood parasite ay mas gugustuhin pa niyang tapusin ang kanyang buhay sa mismong sandaling iyon kaysa magdusa sa ganoong klaseng kaawa-awang kalagayan. Bahagyang natigilan si Elder Heaxian at nagtatakang inulit ang salitang blood parasite bago tuluyang nabasag ang matinding tensyon sa paligid.
Sa halip na ituloy ang pagpatay ay isang napakalakas at umaalingaw-ngaw na halakhak ang pinakawalan ng Supreme Elder habang mabilis na binibitawan ang pagkakasakal sa leeg ng ating bida. Matapos makawala ay mabigat na bumagsak sa malamig na lupa ang ating bida habang pilit na kinokontrol ang kanyang balanse upang hindi tuluyang sumadsad. Nakangisi naman si Elder Heaxian na tila lubos na naaliw sa katapangang ipinakita nito. Kalmado nitong pinuri ang paninindigan ng ating bida at sinabing hindi ito makapaniwala na nagagawa pa nitong magdahilan sa ganoong klaseng bingit ng kamatayan, bagay na nagpapatunay lamang na hindi talaga ito isang tanga. Matapos makawala sa mahigpit na pagkakasakal ay sunod-sunod na napaubo ang ating bida habang sapo ang kanyang masakit na leeg. Bakas ang matinding pagkalito sa kanyang mukha nang pilit nitong tanungin kung ano ang ibig sabihin ni Elder Heaxian sa mga binitawang salita nito tungkol sa kanyang pagpapanggap. Kalmado lamang na tumingin ang Supreme Elder at diretsahang sinabi na matagal na nitong nasuri ang mismong kondisyon ng pangangatawan ng ating bida. Buong kumpiyansa nitong idinagdag na alam na niya ang lahat ng sekreto nito mula pa noong unang beses siyang magdesisyon na isama ito sa kanyang paglalakbay. Nagbigay ng isang seryosong babala si Elder Heaxian na mas makabubuti kung hindi nasusubukan pa ng ating bida na gumawa ng kahit anong panlilinlang mula ngayon. Napayuko na lamang ang ating bida at bahagyang nanginig ang kanyang katawan dahil sa tindi ng revelasyong iyon bago mahinang nagtanong kung bakit wala man lang ginawa ang Supreme Elder, gayong alam naman pala nito ang kanyang malalang kalagayan. Mariing sinabi ni Elder Heaxian na wala siyang pakialam sa blood parasite dahil may isang bagay na mas mahalaga para sa kanya. Kalmadong napaisip ang ating bida habang unti-unting nagiging malinaw sa kanya ang tunay na sitwasyon. Batid niya na kung talagang nais siyang patayin ng Supreme Elder noon pa man ay ginawa na nito iyon sa sandaling matuklasan nitong wala na talaga siyang blood parasite sa katawan. Dahil dito ay nakumbinsi siyang mayroong malaking bagay na kailangan si Elder Heaxian mula sa kanya. Bagaman hindi pa niya tiyak kung ano ang eksaktong pakay nito ay sigurado siyang may direktang kinalaman iyon sa pilit na pagtuturo nito sa kanya ng nakakamatay na sining na nasa kanilang harapan. Malalim na nag-isip si Elder Heaxian habang seryosong nakahawak sa kanyang baba. Matapos ang maikling katahimikan ay kalmado siyang nagdesisyon at direktang sinabi na bibigyan niya ng isang alok ang ating bida na paniguradong pupuko sa interes nito. Mula sa kanyang kinatatayuan ay malamig niyang tiningnan ang ating bida kasama ang lumulutang na espiritu ng espada upang ailatag ang kanyang kondisyon. Prangkang ipinaliwanag ng Supreme Elder na bilang kapalit ng pagsunod sa lahat ng kanyang mga iuutos ay handa siyang kalimutan at ipikit na lamang ang kanyang mga mata sa katotohanang walang blood parasite na naninirahan sa katawan nito. Kalmado pa nitong idinagdag na hindi naman magiging mahirap ang kanyang ipapagawa dahil kailangan lamang muna nitong matutunan ang sining na nasa kanilang harapan bago sila magpatuloy. Sa pagpapatuloy ng usapan ay tuluyan ng inihayag ni Elder Heaxian ang kanyang huling kondisyon. Kalmado nitong sinabi na ang tanging kailangan lamang gawin ng ating bida ay labanan ang kambal na siyang mismong tuturuan nito ng kanyang sariling martial arts. Dahil sa hindi inaasahang revelasyon ay mabilis na napasinghap ang ating bida habang nanlalaki ang mga mata sa matinding pagtataka. Sa kabilang banda ay agad namang nakaramdam ng inis ang espiritu ng espada at mahigpit na ikinuyom ang maliliit nitong kamao. Gigil nitong ipinahiwatig na kung nilinaw lang sana agad iyon ni Elder Heaxian mula pa noong una ay paniguradong nakipagtulungan na sila rito ng mas maaga nang walang anumang kahirap-hirap. Dahil sa narinig ay matinding pagtataka ang bumalot sa isipan ng ating bida tungkol sa ideya ng pakikipagtulungan. Tahimik niyang tinanong ang kanyang sarili kung bakit naman niya gugustuhin gawin iyon. Sa kabilang banda ay masiglang nakalutang ang espiritu ng espada sa kanyang tabi at nakangiting ipinahiwatig na tila nagiging kawili-wili na ang takbo ng kanilang sitwasyon. Kahit nag-aalangan ay pilit na tinanggap ng ating bida ang inilatag na kondisyon bago pautal-utal na magtanong kung bakit kailangan pa nitong harapin ang kambal. Ngunit sa halip na magpaliwanag ay mabilis na nagbago ang timpla ni Elder Heaxian. Malamig nitong binalaan ang ating bida na huwag maglakas loob na magtanong ng mga walang kwentang bagay dahil lang binigyan niya ito ng kaunting pabor. Isang mabigat na katahimikan ang sumunod at tanging pagkadismaya na lamang ang naipakita sa mukha ng ating bida. Kalmado namang idineklara ni Elder Heaxian na sa wakas ay pumapasok na rin sa isipan nito ang kanyang mga sinasabi, kaya buong kumpiyansa nitong inasahan na susundin na ng ating bida ang lahat ng kanyang mga iuutos mula sa sandaling iyon. Kalmadong nagbigay ng unang utos si Elder Heaxian habang nakatalikod bago tuluyang naglakad papalayo.
direktang sinabi nito na kailangan munang simulan ng ating bida na maramdaman ang sarili nitong innate core energy at kapag nagawa na niya ito ay doon pa lamang siya maaaring bumalik sa tirahan ng Supreme Elder, bilang tugon ay magalang na sumang-ayon ang ating bida sa inilatag na kondisyon. Ngunit bago pa man tuluyang makalayo ay nag-iwan ng isang seryosong babala ang halimaw ng kulto. Malamig nitong idiniin na kapag nahuli niya ang ating bida na gumagawa ng kahit anong panlilinlang ay paniguradong hindi lamang. Mga binging-binti ang aabutin nito kaya mas makabubuti kung tatandaan niya itong mabuti. Tahimik na lamang na pinanood ng ating bida kasama ang lumulutang na espiritu ng espada ang papalayo nitong balto pababa ng kuweba. Sa mga sandaling iyon ay isang malalim na pag-iisip ang tumakbo sa kanyang isipan dahil may isang malakas na kutob siyang nararamdaman tungkol sa tunay na sitwasyon na kinasasadlakan niya. Kasunod ng pag-alis ni Elder Heaxian ay casual na nagsalita ang espiritu ng espada habang nakalutang sa tabi ng ating bida. Nakapamiwang nitong sinabi na sa tingin nito ay mukhang nagugustuhan na talaga siya ni Elder Heaxian. Agad namang nakaramdam ng matinding pandidiri ang ating bida kaya mariin niyang sinaway ang espiritu ng espada sa kanyang isipan na huwag magsalita ng ganoong nakakakilabot na bagay dahil wala siyang kahit anong balak na mapalapit sa isang baliw. Matapos ang maikling usapang iyon ay mabilis na ibinaling ng ating bida ang kanyang buong atensyon sa kalansay na nasa kanyang harapan. Seryoso siyang napahawak sa kanyang baba at maingat na inobserbahan ang mga nakasulat sa paligid dahil kailangan muna niyang suriin ang bawat detalye ng sining na iyon bago niya ito tuluyang pag-aralan. Dahil sa pagiging tahimik nito ay nagtanong ang espiritu ng espada kung wala ba itong balak na gamitin ang nasabing pamamaraan. Kalmado namang sinagot ito ng ating bida sa kanyang isipan na paniguradong gagamitin niya ito kung kinakailangan, ngunit ang mas mahalagang tanong para sa kanya ay kung kaya ba talaga niya itong matutunan o hindi. Patuloy na pinagmasdan ng ating bida ang mga nakaukit na salita sa paligid ng pamilyar na espada at kalansay bago tahimik na napagtanto ang isang malaking problema. Sa kanyang isipan ay malinaw niyang nakita na kahit patotoo ang pamamaraang iyon ay halos imposibleng matutunan ito ng maayos dahil barado na ang kalahati ng mga nakasulat sa malamig na lupa. Kalmado rin niyang idinagdag na kung ganoon lang sana kadali makabisado ang isang malakas na martial arts sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng mga nakakalat na tagubilin ay wala na sanang mangangailangan pa ng paggabay ng isang master. Samantala sa labas ng kuweba ay mabilis na naglalakbay si Elder Heaxian kasabay ng malalakas na paglundag nito sa gitna ng matataas na puno sa kabundukan. Sa kalagitnaan ng kanyang paglipad sa ere ay isang seryosong ngisi ang gumuhit sa mukha ng Supreme Elder habang inaalala ang naging paninindigan ng ating bida kanina. Tahimik niya itong pinuri sa kanyang isipan dahil bukod sa mayroon itong pambihirang lakas ng loob na humarap sa kamatayan ay napatunayan din ito na hindi ito isang ordinaryong tanga. Ngunit sa kabila ng palihim na paghanga ay isang malalim na panghihinayang din ng bumalot kay Elder Heaxian dahil batid niyang magiging isang napakalaking sandata sana para sa ating bida kung naging kumpleto lamang ang mga salitang naiwan sa loob ng kuweba. Habang patuloy na naglalakbay sa himpapawid sa gitna ng matataas na kabundukan ay nagpatuloy din ang malalim na pag-iisip ni Elder Heaxian. Kalmado nitong kinumpirma sa kanyang sarili na kung sakaling ordinaryong sining lamang iyon ay paniguradong naghanap na sana siya ng ibang tao na mas babagay para pag-aralan ito. Batid ng Supreme Elder na kahit pa inuubos nito ang mismong innate core energy ng gagamit ay nananatili pa rin itong isang napakahalaga at lihim na pamamaraan na pinapangarap at pinag-aagawang matutunan ng lahat ng martial artist. Samantala sa loob ng madilim na kuweba ay biglang nabasag ang katahimikan ng mabilis na nanlaki ang mga mata ng ating bida, bakas ang matinding pagkabigla sa kanyang buong mukha habang malakas na isinisigaw na tila isang napaka-imposibleng bagay ang kanyang natuklasan matapos suriin ng maigi ang nakakamatay na sining na naiwan sa kanyang harapan. Dahil sa biglaang pagsigaw ng ating bida ay mabilis na nagtaka ang espiritu ng espada bago magtanong kung ano ang problema. Sa mga sandaling iyon ay isang matinding kagalakan ang tumakbo sa isipan ng ating bida dahil napagtanto niya na kung sakaling matutunan niya ng buo ang pamamaraang iyon ay tuluyan niyang mapipigilan ang pagkaubos ng kanyang innate core energy. Bakas din ang gulat sa mukha ng lumulutang na espiritu nang sumingit ito upang alamin kung ano ang tunay na ibig sabihin ng natuklasang iyon. Agad namang gumuhit ang isang malapad na ngiti sa mukha ng ating bida habang masayang kinukumpirma sa kanyang sarili na tuluyan nang nawala ang tsansang mamatay siya dahil lamang sa kawalan ng enerhiya. Buong galit na nagtatalon sa tuwa ang espiritu ng espada at masiglang idineklara na isa itong napakalaking jackpot para sa kanila.
Subalit sa kabila ng magandang balita ay nanatiling maingat ang ating bida at tahimik niyang binalaan ang kanyang kasama na huwag muna itong magdiwang ng maaga dahil hindi pa niya natatapos basahin ang kabuuan ng nakasulat. Maingat na ipinagpatuloy ng ating bida ang pagbabasa sa mga nakaukit na tagubilin sa lupa habang nakikiusyoso rin ang espiritu ng espada sa kanyang tabi. Tahimik niyang inisa-isa ang mga hakbang simula sa paggamit ng internal energy destruction upang tuluyang wasakin ang sariling energy core. Matapos iyon ay sinundan niya ang susunod na linya na nagtuturo naman kung paano hanapin ang mismong origin energy, subalit nang malapit na siya sa pinakahuling bahagi ng pamamaraan ay bigla siyang natigilan ng tumambad sa kanya ang isang malaking problema. Agad namang pinagpawisan ang ating bida at nawala ang kislap sa kanyang mga mata dahil sa matinding pagkadismaya. Napagtanto niya kasama ng gulat na espiritu ng espada na tuluyang nawawala ang huling bahagi ng teksto. Isang malalim na panghihinayang ang bumalot sa isipan ng ating bida dahil ang baradong bahaging iyon pa naman sana ang eksaktong magtuturo sa kanya kung paano panatilihin ang kanyang innate core energy. Punong-puno ng inis na minura ng ating bida ang kalansay sa kanyang harapan dahil sa hindi pagtatapos nito ng mga nakasulat na tagubilin. Sa tindi ng frustration ay napasigaw pa ito sa kanyang isipan at kinwestiyon kung bakit kailangan pa nitong mamatay nang hindi man lang natatapos ang mahalagang impormasyong iniwan nito sa lupa. Habang nakikinig sa mga reklamo ng ating bida ay biglang natigilan ang espiritu ng espada at naguguluhang nagtanong kung ano ang nangyayari. Sa gitna ng pagrereklamo ay tila may napagtanto ang ating bida kaya bigla itong tumahimik at seryosong nag-isip. Naalala niya ang mga huling binitawang salita ni Elder Heachian kanina at mabilis na nagsimulang bumuo ng koneksyon ang ating bida sa kanyang isipan matapos ang obserbasyon. Bumalik sa alaala ng ating bida ang mga malagim na pagbabanta ni Elder Heachian kanina kung saan pinapili siya nito kung gusto ba niyang mabali ang leeg at mamatay doon mismo o pag-aralan ang sining at mamatay ng dahan-dahan. Dahil sa alaalang iyon ay mabilis na nanlaki ang mga mata ng ating bida nang tuluyan niyang mapagtanto ang mapait na katotohanan, sumabog ang matinding inis sa kanyang isipan at mariing sinabi na alam na pala talaga ni Elder Heachian sa simula pa lamang na hindi kumpleto ang nakasulat na pamamaraan. Napasalampak na lamang sa lupa ang ating bida sa harap ng kalansay dahil sa labis na pagkadismaya. Patuloy siyang nagreklamo sa kanyang isipan at kinwestiyon kung ano ba talaga ang nais mangyari ni Elder Heachian at iniiwan siya nito kasama ang isang hindi kumpletong tagubilin. Napansin ng espiritu ng espada ang matinding pagdaramdam at pagkadismaya ng ating bida kaya mabilis itong sumingit, nagtataka at tila naiinis din itong itinanong kung bakit napakasensitibo ng ating bida at idinagdag pang paano naman niya malalaman ang mga kasagutan sa mga katanungang bumabagabag dito. Nagtatakang tinawag ng ating bida ang pangalan ni Sodam at naguguluhang tinanong kung ano ba ang sinasabi nito. Mabilis namang sumagot ang espiritu na si Sodam na hindi ito nakikipag-usap sa kanya kundi sa bagay na nasa kanilang harapan. Ipinaliwanag ni Sodam na bigla na lamang itong nagwala sa galit matapos tawagin ng ating bida na isang hamak na kalansay ang labi sa kanilang harapan. Dahil sa matinding pagkalito ay muling binanggit ng ating bida ang pangalan ni Sodam at tinanong kung nakakausap ba talaga nito ang mismong kalansay. Naiinis na pinitik ni Sodam ang nakasuksok na espada at pabalang na sinabihan ng ating bida na isa itong tanga dahil hindi ang kalansay ang kinakausap nito kundi ang mismong espada. Direktang itinuro ni Sodam ang espadang bakal na hawak ng kalansay upang bigyang diin ang tinutukoy nito na naging dahilan upang labis na magulat at halos hindi makapaniwala ang ating bida sa kanyang natuklasan. Matapos mapansin ang labis na pagkabigla ng ating bida ay casual na nagmungkahi si Sodam at nagtanong kung bakit hindi na lamang mismong ang ating bida ang direktang kumausap sa kakaibang espadang iyon.